Naayos ko na pala yung aking, lukasan, tawag dito ng, pinagsusubuhan kita kay lukasan noong, nakaraang araw pa. At, kahapon nagsimula na akong subo ng itak, subalit hindi na ako nakapag-video kasi sabi ko bukas na lang. Kaya kanina habang susubok ako ay nag-video ako ng, mga ilang, video lamang ang, aking ginawa. Ang una kong inayos ay yung, pinaglalagyan ng, tubig ulan na ang tawag dito sa amin ay damuan. Diyan po linulublob ang, itak pagka nabaga na po ang kanyang, talim. So ibig sabihin ang, kailangan mo lang talaga bagahin sa pagsusubo ng itak ay yung kanyang talim, hindi yung buong katawan ng itak. Kasi pagka yung buong katawan ng itak ang iyong, binaga, tapos, ilulublob mo ng, buo sa tubig, sigurado mapuputol yung, itak. Siguro baka maging tatlo ang, isang itak mo na tatlong putol. So kailangan ang, babagahin mo lang ay yung, ano ng itak, yung talim. Tapos ang, paglublob sa tubig ay madalian lamang po, hindi mo pwedeng patagalin. Pansinin niyo yung aking ginagawa, sandali lamang po na aking linublob. Tapos ang aking nilublob lang diyan ay yung, kanyang, talim. Kasi yung, katawan niya kung minsan hindi maiwasan din na babaga. Pero gano'n pa man pagka ang tubig ay mainit na, kung mga nakakailang piraso ka na ng, itak na sinubuhan, ang tubig ay mainit na, kahit yung buong katawan ay puwede mo ng, ilublob. Pero para sa akin gano'n pa rin ang ginagawa ko, kahit marami ng aking, nasubuhan, ang ginagawa ko yung talim pa rin ang aking, linublob dun sa tubig dahil, baka magkaroon din ng, subo yung, buong katawan at pagka pinukpok mo yung itak ay siguradong mapuputol din. Nangyari na sa akin yan dati na meron palang, subo rin yung, buong katawan ng itak kasi nung, inilublob ko sa tubig ay nabaga kahit yung kanyang, buong katawan. Sa hindi pa po nakakaalam, ito po yung pangunahing hanapbuhay dito sa aming barangay, ang, paggawa ng itak. At talagang volume ang, ginagawa dito or mas production ang ginagawa dito sa amin. At, bawat linggo ay mga libong itak ang, dine-deliver sa iba't ibang, lugar dito sa amin sa Sorsogon, pati na rin sa Samar at sa minsan sa Palawan, sa Quezon Province. Yan po ang, mga lugar na dinideliveran ng, itak ng, gawa dito sa amin. Ito pong pagsusubo ng itak ay namana ko pa sa aking, tatay. Ito po yung kanyang, trabaho. Dito po kami pinalaki ng aming, ama sa pagsusubo ng itak. Dalawa lang po kami na natuto ng pagsusubo, yung, kuya ko yung sinundan ko at ako lamang po ang marunong subo ng itak. Yung, iba ay, ano lang po ang alam nila yung tinatawag na pagbabalhag. At, dahil po may apoy na ginagamit kami sa pagsusubo ng itak, diyan na rin po kami nagsasaing. Hindi niyo na lang po nakita yung, kaldero kasi inalis ko na nung ako'y mag-video. Pero diyan po kami nagsasaing ng aming, kanin. Nakabitin lang po yung, kaldero at pagka ano na, kumulo na siya, tinatabyo namin para hindi na gaanong ano sa init. Pag iniin na lang siya. Pagkatapos ay pagka talagang luto na yung, kanin ay nilis na namin diyan sa may apoy. Ang mga itak po na yan ay, 30 piraso po ang, binigay sa akin ng aking pinsan para trabahuhin ko. At kahapon ay 23. So pakonti-konti lang muna kasi kababalik ko pa lang sa ganitong, trabaho. Matagal kasi akong hindi nagtrabaho ng ganito. Nakapokus ako sa pagle-lettering. Kaya ito mga pagkalipas ng ilang taon ay sinubukan ko uli na magtrabaho sa ganito kasi kuminsan yung pagle-lettering ay hindi rin naman maasahan talaga na yung pang araw-araw mo ay doon mo kukunin.
dito kahit papaano kumita ka ng 300, 400 ay medyo may raraos na rin yung pangangailangan sa araw-araw. So ang pagtatrabaho pala dito sa pagsusubo ay 4 piraso po ang bayad kahit sa pag babalhag na tinatawag namin yung sasaayos ng talim ng itak ay 4 piraso din po ang bayaran. Dito po sa pagsusubo ng itak, ang bayad po sa isang piraso ay 9 pesos. So bali itong 30 na itak ay meron akong 270. So mga siguro mga 2 oras lang na trabaho ay meron na tayong kaunting kinita sa pagsusubo lamang po ng itak. Dito sa pagsusubo ng itak ay nangangailangan ka din ng uling, pero yung uling na ginagamit ko ay hindi po bagong uling yan, yung po ay gamit na. Nabibili lang yan ng mura sa mga nagtawag dito, nagsisirne. Yun na ang pinag-tiyatsagaan namin kasi makakatipid ka kahit papano. Pero yung pinsan ko ay hinahaluan niya ng bagong uling. Kasi pagka puro luma na o gamit na, medyo madumi yung subo. Pero sa pagkakataong ito, maganda itong uling na nakuha ko kasi kahit gamit na ay maganda pa rin yung kanyang subo. Halos sa 5 araw akong walang upload kasi nga po nagbagyo dito sa amin at nawala yung kuryente. May mga nasirang kawad ng kuryente at poste at ganun din yung wifi, nawala din yung wifi. Buti na lang halos magkasabay na bumalik. Nauna lang yung kuryente tapos kinabukasan ay bumalik na rin yung wifi. Pero kagabi nawala ulit yung wifi. Mabuti na lang at bumalik na ngayong oras na ito at makakapag-upload na rin ulit ako ng aking video. So, asahan nyo po na palagi na rin tayong mag-upload ng ganitong klaseng content na paggagawa ng itak o pagsusubo ng itak. Kasi naisip ko na mas magandang hanap buhay pala ito. Iniwan ko ito at ako'y bumabalik kasi mas magandang hanap buhay ito kaysa sa pag-lettering. Kasi yung pagle-lettering ay hindi naman po araw-araw ay meron talagang tatrabahuin ka. Tapos pagka maulan pa ay hindi ako makapagtrabaho. Pero dito sa pagtatrabaho sa paggawa ng itak kahit maulan ay nakakapagtrabaho ako kasi nandito lang naman ako sa bahay. Ito pong pinagtatrabaho ko ay dito mismo sa bahay namin. Yung bago ka pumasok sa pinto, merong parang dirty kitchen. Yun po yung ginawa kong shop o subuhan ng itak. Kung kayo po pala ay interesado, ay maaari po kayong mag-inquire sa akin, maaari kayong magtanong kung magkano at kung anong klase yung mga ginagamit naming materyales sa paggawa ng itak, kung anong klase ng bakal yung ginagamit namin sa paggawa ng itak. Pwede po kayong magtanong sa akin via messenger. At kung gusto nyo umorder, pwede rin kayong mag-message sa akin sa aking messenger. Pwedeng wholesale at pwedeng retail. Dati bago ako ng aking professional mode sa Facebook, ganito yung aking trabaho tapos nagpapa-order ako ng mga special na klase ng itak. Tapos yung kanyang kalooban ay inuukitan ko pa. Tapos yung kanyang hawakan ay may ukit. Tapos yung itak mismo ay pinapaputi ko. Tawag dito sa amin ay bully. Tapos inaano ko yung magpapagawa kung anong gusto niya. Tinatanong ko kung anong klase ng itak, anong itsura. Kung ano naman ay pinapadrawing ko sa kanya tapos isisend niya sa akin sa messenger kung anong itsura ng gusto niyang itak na ipagawa dito sa akin. Pero yung mga pinapa-order ko dati ng mga isa lang or dalawa na itak ay yung mga malalapit lang po lamang po dito sa amin kasi pag malayo po ay hindi ko sigurado kung pwede sa LBC yung pagpapadala ng ganito or kaya sa JNT. Pero siguro ay pwede rin sa JNT kasi nung mga nakaraan yung aking
pinsanin ay ganun yung kanya ginawa. Nagkaroon siya ng account sa Shopee at nagpa-order siya ng mga special na klase ng itak. Inuukitan niya rin tapos may nag-order at sa ano niya pinapadala sa JNT or sa Shopee. Yan pong ginagawa ko, ang tawag po sa amin dito ay pag tatanos or sa Tagalog ay pag tuwid. Kasi pagka sinubuan mo yung itak, pagka binaga mo siya at nilublob mo sa tubig ay gumagalaw po yung pinakadahon or pinakakatawan ng itak. Pero kung sa use oil, hindi na po siya gagalaw. Pero pag sa tubig, gagalaw po siya kaya kailangan mong ituwid or sabi dito sa amin ay tanusin. Kailangan mo siyang pukpukin at kailangan gumamit ng ganyan. Yung tawag namin dito ay panglubag para yung kanyang talim ay maituwid. Kasi ano po siya, hindi siya tuwid. Parang merong pababa, merong pataas. Kasi nga gumagalaw yung kanyang talim pagka ilinublob mo sa tubig. Kaya yung ibang mga gumagawa ng itak, bago subuhan ay tinutuwid na muna nila yung itak, tapos ilulublob nila hindi sa tubig kundi sa used oil. Kasi pagka ganun ay hindi nagagalaw po yung itak. Kung ano siya katuwid, yun na yun, hindi na siya gagalaw. Pero dito sa amin, hindi kami sanay ng ganun. Mas gusto namin gamitin yung tubig ulan. Ang ginagamit pa namin dito tubig ulan kasi makikita mo kung paano makikita yung tamang subo ng itak. Kasi pagka tubig lang na natural ay hindi siya magbabago yung kulay. Pagka sinublob mo kulay puti, yun na yun, kulay puti na talaga siya. So kailangan magbago na makita mo yung kulay niya na kulay blue at dilaw. Pero ang pinakamaganda yung dilaw, yung yellow gold ang ang kulay ng talim ng itak. Kasi yun po yung pinakatamang subo ng itak. At kahit itaga mo sa mga kawayan, hindi po siya masisira.